Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si kabibig. Ito na mga Bisaya dihan ng sigig update kung unsa na ang hitabo sa Pilipinas karon, labi na si Pipi Sara tatakbong presidente sa 2028. Ang malaking katanungan, sino ba o sino kaya ang magiging vice presidente ni VP Sara Duterte? Na-interview kanina si Senator Robin Padilla mga kabibig. Tapos ang sabi niya, gusto niya ang tandem na Sara Aimee. Oh, Sara Aimee ang gusto niyang tandem. Si Senator Aimee Marcos, ang gusto niyang tumakbong vice presidente ni VP Sara Duterte mga kabibig. Pero sinabi ni Senator Aimee Marcos, no, ayaw niya. Ano ba ang reaction ng mga netizen? Ayaw din ng mga netizen kasi nauumay na sila sa mga Marcos. Kahit si Amy Marcos, alam natin na palaging kasangga ni BP Sara, palaging nandyan sa tabi ni BP Sara. Pero ang mga tao parang nawawala na ng gana sa mga Marcos. Ayaw na nilang mabudol 3 times again. Diba? So parang, hindi makabibig Parang malayo na bobotohan ng mga DDS na mga supporters ni BP Sara ni Senator Amy Marcos. For me disclaimer lang, opinion ko lang to, parang hindi Ako nga, kung natakbo si Senator Amy Marcos, sa madami niyang nagawa para kay BP Sara, pag-isip-isipan ko pa kabibig. Pag-isip-isipan ko pa kung iboboto ko ba siya o hindi. Hindi. Pero alam niyo kabibig. Alam mo ba kung sino ang gusto na katandem ng mga netizen na VP Sara? Kasi dyan na inuubo ko kabibig si Senator Robin Padilla. Pero sinabi na ni Mariel na hindi natatakbo ang kanyang asawa. Ayaw na itong pumasok sa politika for 2028. Pero pwede pa bang magbago ang isip ni Senator Robin Padilla kung siya ang posibleng itandem ni VP Sara? Naku po. Sabi ng iba, mas maganda si Senator Ben Padilla kasi gentleman. Hindi aawayin si BP Sara at malaki ang kanyang respeto sa babae. Malaki ang kanyang respeto kay VP Sara. So there's a possibility na si Senator Ben Padilla, kung magiging vice presidente, take note, hanggang number 1 senador yan there's a possibility na maging smooth sailing ang gobyerno ng Pilipinas sa pamumuno ni VP Sara at Senator Ben Padilla. May pwede. Do you agree mga kabibig? Ako, posible. Diba? So ito kabibig ito yung interview ni Senator Ben Padilla at ni Senator Amy Marcos. In-interview sila kanina. Ito kabibig, unahin muna natin si Senator Ruben Padilla. Nasaan ba ito? Nasaan ba ito? Ito, Senator Ruben Padilla. Bakit naman yung iba nung nagdeklara wala namang reaksyon? Di ba tama? Naging, alam mga bibig, ang Makabayan Black at ibang mga politiko, nag-react sila kung bakit daw si BP Sara ay napakaaga na sinabi na tatakbo siyang presidente. Kaya nga sabi ni Senator Ruben Padilla, yung iba nga sinasabi ng tatakbong presidente or vice presidente, walang nagre-react. Pag si BP Sara, magre-react kayo. Lalong nagpapakita na one-sided kayo. Lalong nagpapakita na takot kayo sa mga Duterte at ayaw yung makaupo si BP Sara. Hindi, yun ang BP ko, si Amy. Pero open kayo na maging running mate? Hindi po, si Amy ang gusto ko. Sara Amy ako. Amy as VP, sir, yan ang pinagulak ko. You think, sir, handa ang Pilipino sa parehas na babaeng leader mo? Panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power. Isusulong niyo po actively yung Sara Amy? Oo, lahat. Kapag umiikot ako sa ibang bansa, yung lagi sinasabi ko, Oo nga Sara Amy. Reconciliation ako. Bakit? Parang ayoko na sa word na reconciliation. Parang Ruben or Marcoleta VP, kung Amy, pass muna takot na ako. Ako lang bahala kayo dyan, Solid Duterte. Pahinga muna Marcos Idol. Amy can be the Senate President, making sure that the support for crafting laws that will make it easier for the executive to implement.
Wanay Marcos John, Marcoleta VP 2028. Ruben Padilla or Marcoleta? Marcoleta na lang, boss. O, tingnan nyo kabibig, o. Marcoleta. Blood is thicker than water. Ika nga, I mean, Marcos is good, pero pass muna sa Marcos. Marcoleta na lang po. Si Bongo na lang. Oh. Sara Marcoleta, I see the game here. Pwede bang ikaw na lang tumakbo as VP, Robin? May tiwala pa kami. Pero si Amy, no. Marcos pa din yan. Iisa ang dugo. Binoy, gusto namin ikaw ang sana ang vice. Pero pwede na rin si Amy if ayaw mo tumakbo pag vice. Ruben or Marcoleta. Wag nang si Amy Idol. Duterte na lang. Pwede namang ikaw mag-VP kasi siguradong hindi ka kurakot. Oh, sabi ni Pinky Me. Yun ang komento ng ibang netizen. So ito pa rin. Ano bang komento Kung ni nagdeklara- Senator Amy Marcos? No, sir, officially, Ito na. no, sir, officially considering running for VP. Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you. Maraming salamat. Daw nila Senator Robin ay Kayo daw po, ma'am. girl power daw, ma'am. Pasaway si Robin. Thank you. Pasaway si Robin. Ah, wala. Wait, ito. Nasa si Senator Amy Marcos nung hanapin natin yung isang interview. Ito na. Ito na. Forever running mate ko naman talaga yan. Talaga. Well, kung sa bagay, talaga naman forever running mate ko naman talaga yan. Takbo, gapang, luhod, patayo, paupo. Hindi ko naman siya kailanman iniwanan. Ayun. So willing kayo mag-VP kay VP Sara pag tumakbo siya sa 2028? Hello, basta sunod-sunuran ako doon. Oo, so open lang. Oh. Open to VP. Hindi siya nag-announce, muna siya. Kayo talaga. Pero ma'am, yung kanya announcement na yon, anong tingin niyo magiging epekto nito? Maganda yan kasi nabibigyan ng pag-asa ang lahat ng tao. Oh. Dahil napakahirap Pag-asa. ng panahon, ang gulo-gulo ng gobyerno, napaka-corrupt, wala pa rin charge. Talagang ang tao galit na at naghihirap. Kaya maganda na kahit papano meron tayong pag-asa, meron tayong pinanghahawakan. Sir, officially considering running for VP. Come, let's go. Pero kung pipiliin po kayo ni VP I'm- Sara, ma'am, kung pipiliin kayo ni VP Sara. Thank you, maraming salamat. Oh, so yun kabibig. Ayaw niyan tatakbong busy. Pero pag pipiliin siya ni VP Sara, tatakbo kaya siya? Now, speaking of the kongresista, ito pa. Pakinggan natin si Congressman Erisi kung ano ang kanyang komento sa pagtakbo ni VP Sara sa 2028. Pagtakbo ni VP Sara. Well, obvious naman na talagang tatakbo siya. In fact, nakakapagtataka kung hindi siya tatakbo dahil siya nangunguna sa survey. See? Sa tingin ko, meron siyang axe to grind sa Marcos administration. Kaya hindi surprising yung pagtakbo niya. At sa tingin ko, yung pinakamalakas niyang makakalaban is si dating Vice President Lenny. Oh. Kaya lang, dapat si Vice President Lenny Robredo tumakbo under the opposition, yung Liberal Party. And I don't think that makakatulong kung sasama sa administration. Pagka na-impeach si Vice President Sara, lalong magkakaroon ng public anger, baka kahit sinong Duterte ang ilaban, ay manalo. Tama. Sigurado ba si VP Sara makakatakbo may impeachment proceedings pa na? Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. Correct. Sigurado ba siya? Pwede lang malaman Correct. Kahit sinong Duterte, manalo. O, di ba? Kung ma-convict si VP Sara, tama si Erice. Ngayon, wala talagang silang magagawa. Wala na silang ibang maisip na strategy na posibleng, walang Duterteng makakaupo. Kasi kung ma-convict si VP Sara sa impeachment, lalong manggigigil ang mga supporters ni VP Sara. Lalong lalakas ang boses. O si Baste, si Pulong, either of the two. Diba, Kabibig?
So I think plano na yan ng mga Duterte. Naku, exciting to mga kabibig. Lalo na sa mga kongresista. Diba? Sympathy, totoo yun. Kahit sino Duterte panalo. Huwag kang magsalita niyan, sir. Alam mo, natatakot ang kalaban ni VP Sara. Ano pag na-impeach si VP Sara, kahit sino sa mga Duterte ang tatakbo, lalong lalakas, lalong mayayari sa Duterte talaga ang pag-asa mahang taong bayan. Lenny, naku, wag na oy, magiging tuta lang yan ng mga oligarko. Tama, sir, hindi lang po si Inday Sara ang Duterte, marami sila. Magkakapatid, pwede maging Pangulo ng Pilipinas kung sakasakaling maharang si Inday Sara, may Duterte pa na reserba. Yan, yan kabibig. May Duterte pang reserba, kaya nagkagulo ngayon ang ang kongreso, mga kongresista na hindi nila alam kung ano, kung saan sila papunta, kay Sara or kay BBM. Kung kay BBM ang good, patapos na ang kanyang termino. At kung magkaroon ng tsa-tsa, hindi papayag ang Pilipino niyan, baka mas lalong magulo, lalong maraming gulo-gulo mga kabibig, di ba? So ngayon, wala silang choice. Sige, i-convict niyo si VP Sara. May dalawa pang Duterte na willing tumakbo. Posible, mga kabibig. Nako po. Ay, yun kabibig ha. Yun ang mga nangyayari ngayon. Pero si ano kabibig, si sino ba yun? Ay, si Larry Gadon. Ay, naku. May patama, may mga komento siya kay VP Sara. Ay, Larry Gadon. Ang pag Ito na. Larry Gadon ha, pakinggan natin. ang pag-announce ni VP Sara na siya ay kakandidato bilang Pangulo sa 2028 ay isang taktika lamang upang kapag nag-umpisa ang impeachment hearing sa kanya ay ang kanyang magiging depensa ay sasabihin niya na ito ay political persecution dahil kasi nag-announce na siya ay tatakbo at ang nais lamang ng kanyang mga katunggali ay sirain siya sa politika. Nakakatawa ito, no? Sapagkat napakalayo pa noong 2028 pero ito meron na agad nagdideklara na siya ay tatakbo. At yan naman ay talaga namang alam na ng mga Pilipino na hindi naman siya mananalo dahil unang-una, ang Philippine politics is divided only to two major camps. That is Marcos and Aquino. Ang mga Marcos, natural, hindi na siya iboboto. Hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at ng mga Ilocano na solid north na hanggang Uy, wala nang solid north. Negative na ang rating ni BBM. Uy, Larry Gadon, gumising ka. Larry, are you okay? Ganun ay napakaraming Ilocano. At ang tinatawag natin ng mga waray, yung mga kakampi nila Madam Imelda Marcos at nila Martin, ang mga Romualdez. No? Kaya imposible na manggagaling pa ang boto sa kanya sa mga Marcos camp. At sa mga Dilawan naman, sa mga Aquino naman, hindi rin siya iboboto syempre kasi meron silang sarili nilang kandidato. No? Andiyan si Risa Hontiveros, andiyan si Bam Aquino, andiyan si Kiko Pangilinan, andiyan pa si Mar Rojas o kung sino man ang i-adapt ng kanilang political party. At yan naman ay alam natin na ang mga Liberal Party at itong Pinklawan, Dilawan ay galit na galit dyan sa mga Duterte sapagkat inapak-apakan nila si Madam Vice President Leni Robredo noong panahon niya. Kaya imposible na manggaling sa Marcos camp at sa Aquino camp ang boto ni Sara. Ngayon, tingnan naman natin yung mga leftist, yung mga nasa kaliwa. Hindi rin siya lalo iboboto dahil galit na galit sa mga Duterte yung mga yan. Ang mangyayari, itong leftist ay kakampiyan either sa Liberal Party o yung Dilawan Pinklawan o Wow! Talaga ha? Talagang isinulit mo talaga pati lefties. Larry Gadon. Oh, grabe ka naman. Diba? kaya ay posible na kumampi sila sa Marcos. At yun naman mga ibang mga political parties na mga minority political parties, of course, hindi rin kakampi sa kanya yan dahil yan ay talagang papanig yan sa administration or sa opposition dahil kasi kailangan nilang magpasok ng mga senatorial candidates kahit na ilang piraso lang na candidates, meron sila at meron din sila sa mga lokal. Kaya hindi yan magsasara. At isa pa, ang PDP naman ay wasak na. Nag-resign na nga yung kanilang Secretary General. At marami na sa mga PDP, wala na. At hindi naman solid ang PDP noon kay Sara dahil nagalit sila kay Sara. At galit din si Sara sa kanila. Kaya walang patutunguhan yung political ambitions na ni Sara. Walang kapanapanalo itong si Sara na ito kung tatapos siya bilang presidente.
Bakit noong 2022 ay hindi siya tumakbong Yun lang, presidente iniisip. sa kabila ng panilinis sa kanya ng tatay niya at sa kabila nung kakasigaw, lumawit na yung dila ng Run Sara Run movement ni Vivian Velez at mga kasama nito. Pero hindi talaga siya tumakbong presidente. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nagpa-survey noon ang Malacanang noong 2021, latter part of 2021, nagpa-survey ang Malacanang at hindi nila ginamit itong Pulse Asia o SWS. Ang ginamit nila sa survey ay itong kanilang mga congressman na panig sa kanila. At pinag-survey sila, yung tinatawag na internal survey sa kanilang mga distrito. At doon ay nalaman ko ang naging resulta sapagkat maraming mga congressman dyan na mga kaibigan ko rin. At pinarating nila sa akin ang magandang balita na doon sa kanilang internal survey na inutos ng Malacanang ay ang number 1 ay si BBM. At ang number 2 ay si Leni. Ang number 3 ay si Isko. Pang-4 lang si Sara. Kaya nga, tigas na ang kakakatanggi niya na tumakbong presidente kasi wala talaga siyang pag-asa. At siya ay pinipilit lamang ng kanyang tatay at posible na dadayain nila sa Smartmatic. Pero hindi talaga nagtumakbo si Sara kahit na nagkaroon pa ng nationwide na Run Sara Run movement, eh hindi pa rin talaga siya tumakbo. At siya ay tumakbo at nag-file ng candidacy as mayor of Davao City. Kaya lang, merong mga kaibigan at meron talagang isang close family friend at lawyer din na nakipag-usap kay Sara. Ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon kasi anak ka ng presidente. Pero pag hindi na presidente ang tatay mo, you can no longer go back to national politics. Kaya ang tamang gawin mo, tumakbo ka bilang vice president ni BBM para halos wala kang gastos, sure kang panalo. Kaya yun ang nangyari. Nagkaroon ng arrangement. Sinong gumawa ng script ni Larry Gadon? Sinong scriptwriter nito? Meron na siyang reliable source. Gaano siya ka-close ni Duterte noong panahon Duterte na kung saan nakakuha siya ng sorbe-sorbe. Larry Gadon. Anong klaseng script yan? Na ang naging tulay nito ay walang iba kundi sila Governor Gwen Garcia, si former President GMA at si former Speaker Martin Romualdez at yan ay nabuo yung pagkatakbo niya bilang Vice President. Pero kung si Sara lang, wala talaga siyang panalo. Wala. Limutan mo yatang i-mention si Amy Marcos, si Chavit Singson. I-mention mo yun. Kasi sila ang nakakaalam sa totoong istorya. Hindi yung script mo. Ang panalo kung siya ay tatakbong presidente. Lalo pa ngayon na lumabas yung mga anomalya dyan sa confidential and intelligence funds at yung kanyang kapabayaan bilang Secretary of Education at lumabas yung katotohanan na siya pala ay walang alam, boba at tanga. Kaya lalo lang na hindi siya mananalo dahil ang mga tao ngayon alam na ang karakas niya. Alam niya na wala siyang kapasidad. Wala nga siyang nalalaman kung ano ang nangyayari sa mga gobyerno natin. Kaya walang kapag-asa yan. Drama na lang ito, yung tinatawag niyang pagtatakbo ng 2028 para ang magiging depensa niya dyan sa impeachment case ay yung political persecution nito kasi tatakbo akong presidente. Gusto nilang hadlangan ng Ito ang komento ng mga netizen. They are making Sara more relevant, lalong sumisikat, ina-advertise, sinisiraan. The more na sinisiraan nyo si VP Sara, no, alam nyo, the more ang mga tao maging curious. Lalo na yung mga hindi boboto kay VP Sara, the more na maaawa kay VP Sara. Noy Gadon, lami adyo nito. Intayin mo 2028, dada mo los-los. Sabi ng English, early bird catches the worm. Let them catch all the earthworm. But super explain, sabi ni Ryan de la Cruz. Oo nga, no? Tell it to the Marines. Basta ni magbaba, oy, panic mode. Bita, no? Panic mode na. Kinabahan na si Gadon. Tumawa ka na ngayon sa 2028, iiyak ka na daldal. Lolo mo Gadon. Sabaan mo, oy, maganda siguro lahi nila itong inbreed silang dalawa ni Auntie Claire. Sabi ni Neil R.D. So, grabe ang ganda ng script ni Gadon. Kung talagang supporter ka ni Bibi, maniniwala ka talaga. Kung hindi ka aware sa nangyayari sa Pilipinas ngayon, maniniwala ka talaga kay Gadon. Diba? Pero ako hindi ko naniniwala. Ano na, nag-away ang Pinipilaban? O eto, Gadon. Alam mo, Gadon, may nilabas na statement ang Pinipilaban. Kasi basahin natin, Gadon, ha? Baka hindi mo pa nabasa. Ito, ha? Basahin natin ang Pinipilaban statement nila kay VP Sara Duterte. Ayan, Gadon, ha? Basahin natin, ha? Baka hindi mo pa alam. Ayan. Pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino PDP sa pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbong presidente sa 2028. Malugod na tinanggap ng Partido Demokratiko Pilipino PDP ang kamakailang anunsyo ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Tanggap pala nila eh.
Sara Duterte na maghahangad siya para sa pagkapanulo ng 2028. O, di ba? Bagamat hindi kaanim ng PDP si VP Duterte, ang mga prinsipyong kanyang pinanindigan ay kapareho lamang ng 5 pangunahing prinsipyo ng PDP. Pananampalataya sa Diyos, pagtataguyod ng dignidad ng tao, naniniwanagang nasyonalismo, kasaganaan para sa lahat at demokrasya kung saan maaring lumahok ang lahat ng tao. Sa madaling salita, ang tunay at epektibong pamamahala ay nauuwi sa isang pagtitiwala. Ang isang opisyal na tulad ng kasalukuyang Pangulo ay hindi na pinagtitiwalaan ng mga tao, ay hindi na maaring mamuno ng may kapahintulutan. Ngunit nanatili lamang sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pananakot, pagnanakaw at pagtatakip. Ang pinakadakilang tanda ng isang demokrasya ay ang kapangyarihan nitong magpanibago sarili. Dapat bigyan ng mga tao ng pagkakataong pumili ng isang pinunong silang ayunan at mapagkatiwalaan ito. Tanging ang soberanong pamamayan, hindi isang tiwalang mababang kapulungan, hindi isang political na ombudsman, hindi isang nababoy na Department of Justice, at dapat magpasya kung sino ang mamumuno sa bansa matapos ang termino ng bulok na rehimen. Sa makatuwid, bagay ang deklarasyon ng pangalawang Pangulo ay dapat tanggapin ng lahat upang ang lahat ng mga isyu tungkol sa pananagutan at kaangkupan para sa tungkulin ay mailagay ng direkta sa Pilipino na siyang magiging pinakamahusay na hukom kung sino ang dapat mamuno sa kanilang susunod na dekada. Ang PDP ay lubos na sumusuporta sa pangalawang Pangulo at mula ngayon ay inaalok namin ang lahat ng ating mga kakayanan sa kanyang pakikibaka tungo sa pagiging pinuno na siyang maaasahan ng ating bansa upang ituwid ang pinsala ng mga taon na maling pagmamahala, katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan mula noong Hunyo 2022. #30, Ferdinand S. Topacio, Deputy Spokesman. O, yan makabibig ha. Ano yung sinasabi ni Larry Gadon nag-away ang PDP at si BP Sara, nagplastikan? Larry Gadon, anong klaseng script ka? Ito kung sinusuportahan ng PDP laban ang pag-anunsyo ni VP Sara. Ito yung Gadon, nag-away sila. Ay naku, Gadon, matulog ka na nga dyan. Takot si Gadon. Halata, takot na talaga si Gadon. I don't know, baka, di ba? So yun lang kabibig ang ating Litis Libak for the day. Ano ang iyong komento tungkol dito? Takot na sila. Mga kongresista, takot na. Di ba? Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.